Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jose the Adventurer. So I was away for long, how many months? 2 buwan. At naghihintay nga tayo mga kaibigan sa mga updates sa mga projects at mayroon tayong nasagap na impormasyon na itong projects ngayon, di ba nga ang Panay Guimaras Negros Bridge ay ongoing na ang DED or Detailed Engineering Design at hopefully 2025 mag-start na ang kanilang construction. So we will just wait 2025 para matapos yung Detailed Engineering Design bago tayo makapag labas ng panibagong update. Tapos pupuntahan natin mismo yung site na saan magsisimula yung phase 1 ng kanilang project. Mayroon tayong update sa itong major update sa Visayas, no? Ang Bohol, Leyte, Cebu at saka itong Negros ay i-connect ito by series of bridges. So yan ang magandang update. Pero sa ngayon ay ongoing pa ang ano nito, gathering of resources, no? Hindi pa ito kumpirmado sa Cebu at sa ibang mga lugar, pero meron na pong mga private companies na nagpahayag ng kanilang suporta sa kanilang projects. Ito ay ang AG&P Industrial and the Visayas Nisibuli Interlink Holdings Corporation. Nag-sign sila ng Memorandum of Understanding ng $15 billion mega infrastructure project upang i-connect itong 4 major islands ng Visayas through state-of-the-art bridges and expressways. So ito ang pinahayag ng AG&P ng kanilang president, no? Na itong colossal project ay makapag-boost ng ekonomiya ng mga probinsya na dadaanan ng mga project na ito at makakontribute sa GDP ng ating bansa. So from the financial perspective, ito ang pinaka-biggest project ng AG&P sa kanilang kasaysayan. Mayroon na silang 125-year history, no? So right now, ang estimated na direct cost ng project ay nasa $15 billion, no? So the biggest projects na kanilang magagawa, no? Kasi ang pinakamalaking project na kanilang nagawa is $460 million na project. So pag ito ay naidagdag sa kanila, this is the biggest project. So this is 15 times, no? Na mas malaki kung i-combine ng mga projects. So ikalawa, ang impact nito sa mga Pilipino, maka-impact ito ng 22 million Filipinos sa Visayan region at of course maka-impact din ito sa national level kasi maraming industriya ang makikinabang sa mga business sector at mga iba pang mga industries. So itong subsidiary ng AG&P, no? Sabi nila itong proyekto ito aims to connect the 4 islands in the Visayas, namely Negros, Cebu, Bohol and Leyte. So ang BNHIC binigyan sila ng certificate of acceptance para sa kanilang project, no? Na mag-propose sila, no, sa provincial governments ng Negros Oriental, Cebu, Bohol and Southern Luzon to develop project sa kanilang collaborative joint venture initiative with the provincial government under the public-private partnership or PPP framework. So yan po ang kanilang tutuparin, PPP, kasi hindi naman pwede na lahat ng sa government ang mag-shoulder. So kailangan silang mag-source out sa mga private sector kasi napakalaking project po ito. So itong AG&P, siya ang magiging technical lead sa project at sa execution ng kanilang kumpanya. So sila ang magpo-provide ng financial backing sa project at present 3 major commercial banks
ay sasali sa project na ito. So in terms of commitment, of course, it will require a considerable amount of workforce para maging kabahagi sa project na ito. So ang EGNP will be directly involved, no? So napakalaking project kasi ang ganito. Tapos itong project na ito, mga kaibigan, will be backed up by private consortium of global partners na mag-finance din, mag-design, construct, and maintain the bridges, no? Road and mass transit network composed of 4-lane bridges na mayroon siyang expressways, no? Tapos sila din na mag-handle ng infrastructure works at mag-construct ng mga docks, no? So isa pa sa mga major sources of income ng proyekto ay sa mga reclamation development, water supply, and real estate development. So marami talaga ang mga ma-develop. So bilang project proponent, ang VNHIC Chairperson Angel Pio Veloso Jr., sinabi niya na ang company nila, sila ang mag-procure ng mga requirements, plan, reporting based on the rules, regulation, and policies of the local government units, and engage NP Industrial in meetings sa mga LGUs at sa iba pang government institution upang i-ensure na ang kanilang project ay aligned doon sa obligations na kung kanino man mai-award ang project, no? So mayroon dalawang phase itong project nito. Phase 1, mag-focus sa construction at operation ng 238.5 km bridge, no? Toll road expressway network na mag-link ng 4 major islands ng Visayas. At i-divide ito into 6 packages na kasama dyan ang pag-build ng bridge spanning from Sibulan, Negros Oriental to Santander, Cebu. So kasama po dyan. So matagal na pong pinag-usapan din yan. So nabanggit ko na nga po na itong Sibulan at saka itong Santander ay i-connect yan through bridges, and then Cebu to Bohol naman. So yan ang phase 1. Sa phase 2, nakafocus sila sa land reclamation and horizontal development of 568 hectares foreshore and offshore sa Visayas region, and the development of the reclaimed land into ready-to-use complexes for residential, commercial, industrial, and other 6 tourism-related purposes. So malaking project ito na mga reclaimed area na magagamit for industrial purposes. So for now, yan lang po ang update. So ito ay gathering of resources pa muna, procurement, and magko-contact ba sila sa mga LGUs para sa ganitong project. So sabi nga dito, makipag-usap sila sa mga LGUs sa project na ito kung upang mai-align yung kanilang mga plano, kung wala bang maging problema sa DENR at iba pang mga issues na pang kalikasan. So that's it, guys. So we will just wait and see, siguro within 10 years time, so itong mga projects na ito ay makikita natin ang fruit. So long. Thank you for watching my videos, and see you in the next.